Kung isa kang pet owner na naghahanap ng pet sitter, sa video na to, ituturo ko sa iyo ang 5 bagay na kailangan mong gawin bago mag-hire ng pet sitter. Ang pang-apat, ang pinakamahalaga. Una, alamin ang pet sitting service na kakailanganin mo. Mas okay ba sa iyo na may pag-iiwanan ka ng mga fur babies mo? Or mas prefer mo ba na pet sitter na lang ang pupunta sa bahay mo para alagaan yung mga pets mo? Once na malaman mo na kung ano ang klase ng pet sitting service yung kakailanganin mo, mas okay na mag-canvas ka ng mga pet sitting rates at tandaan mo mas okay kung yung pet sitter na mahahanap mo ay malapit lang din sa'yo dahil kadalasan sa pet sitting rates, china-charge nila yung transportation cost. So kung mas malapit sa'yo yung makukuha mo, mas magiging affordable para sa'yo. Once makapag-check ka na ng mga pet sitting rates across pet sitters na malapit sa'yo, mag-set ka naman ng budget. Depende sa kung ilang araw ka mawawala or ilang fur babies ang paaalagaan mo at kung may additional services kang kailangan ipasuyo sa pet sitter mo. Ang pangalawang bagay na kailangan mong gawin bago mag-hire ng pet sitter, maghanda ka ng pet care guide or pet sitting instruction. Sa pet sitting guide, maganda kung ilalagay mo yung profile ng mga pets mo, isa-isa sila, kung ano yung personality nila. Isulat mo na dito yung feeding guide, kung may specific behavior ba na kailangan maunawaan or ma-take note ng pet sitter mo, at syempre yung house rules. Napakahalaga nito at para maintindihan namin yung fur babies mo at para malaman din namin kung paano sila i-handle or i-approach. Depende sa personality nila na nilagay mo. Yung pet sitting guide na gagawin mo ang magiging reference guide ng pet sitter mo. Pangatlong bagay na dapat mong gawin bago mag-hire ng pet sitter, once na makahanap ka ng pet sitter, makipag-meet and greet ka muna. Napaka-importante nito para malaman mo kung sino yung pupuntahin mo sa bahay mo, sino yung mag-aalaga ng fur babies mo, at kung anong klase ng personality yung pet sitter na makakaharap mo. Mas maganda kung hihingi ka sa kanya ng valid IDs, NBI clearance, para na rin sa security mo, ng bahay mo, at ng mga fur babies mo. Yung mabibigay ng pet sitter mo, ang magpaprove sa'yo kung gaano ka siya ka-responsible as pet sitter. Part ng trabaho namin bilang pet sitter, ang kailangan makuha namin yung tiwala mo at para maging kampante ka sa amin bilang pet sitter mo. Ang pang-apat na bagay na kailangan mong gawin bago mag-hire ng pet sitter, mas okay kung may pet camera ka. Kung afford mo, mas maganda kung mag-i-install ka ng pet camera sa loob ng bahay mo or kung saan yung area na pag-iiwanan mo yung pet sitter mo at yung fur babies mo. Napakahalaga nito para ma-monitor mo kahit hindi naman madalas, pero para makita mo na rin just in case may mga instances na may problema at kung ano yung concerns ng pet sitter mo. May instance na nag-pet sitting ako sa isang client ko. Actually, he was my first client. Tapos, 6 cats yun. At sobrang detailed nung instruction niya sa akin. Sobrang importante ng instruction niya sa akin na huwag hahayaan makalabas yung isang cat. Kasi, 4 cats sa kanya, 2 cats sa girlfriend niya, at yung isang cat na yun is an outdoor cat. Sanay talagang gumagala sa labas. Taga Cavite, yung 2 cats na yon, doon talaga sila. At yung 4 cats naman na pinag-iwanan, yung 4 cats doon is Novaliches. So imagine, hindi kabisado ng pusa. Yung hindi familiar yung pusa sa lugar. So may possibility na makawala if ever nahayaang lumabas. So pagdating ko doon, nung unang araw ng pet sitting service ko, ina-account ko na yung mga pusa. Makita-kita ko, 5 na lang. So, chinek ko yung balcony, ilalim ng kama, CR, ilalim ng cabinets, baka nagtago. Nung nireport ko na to sa client ko, syempre kinabahan na kami pareho kasi hindi namin alam kung saan napunta, ba't biglang nawala. And then, I doubt na baka nakalabas kasi medyo open yung screen door sa likod, hindi na isara ng maayos. Buti na lang may pet cam. So, imagine, dumating ako doon, 8:00 ng umaga. Yung cat na wala or nireview niya yung pet camera, nakita sa video na lumabas yung outdoor cat na yon ng around 2 a.m. So wala ako doon. At hindi napansin na nakalabas na yung pusa. So, imagine, kung walang pet cam, pwedeng maging kasalanan ko or ng kapalitan ko or magkaroon ng issue kung bakit napabayaan or maging negligent sa part ko.
madalas nire-require ko to or ina-advise ko sa cat owners or sa pet owners na lagyan ng pet camera para ma-monitor natin kung ano talagang nangyayari. Luckily, yung cat na yun is nakita naman. Nakita siya. Nalaglag siya sa first floor. So imagine, yung bahay ng client ko is on third floor ng building na yun. At yung cat nalaglag sa first floor. Nakalabas talaga siya. And hindi namin nakuha agad, hindi namin nahanap agad. Kasi yung nakatira pala sa first floor, wala rin nung mismong araw na yun. So buong araw siyang nawawala. Pinahanap nung client ko sa mga kapitbahay. Dahil may GC sila, para pahanap kung nasan yung pusa. Dinescribe niya na sa mga kapitbahay niya yung itsura ng pusa para just in case may makakita, mai-report at maibalik sa akin. At pag nakita na lang siya kinabukasan. So, naibalik naman, nakuha ng pinsan. Ito pang instances, may mga times na may nagsusukang pet. Na dinadatnan ko, may nagsusukang pet. Yun pala kasi may nai-stress, hindi namin nakikita, hindi ko alam kung sino kasi dinadatnan ko na lang na may suka na. So, nire-report ko lang agad sa client na may ganito, may nagsuka, hindi ko alam kung sino. So, may possibility na may isa sa cat na medyo nai-stress doon. And, nai-stress. So, yun yung sinasabi. Kaya tas binibigyan nila ako ng instruction pa, additional instruction na just in case may stress yung cat, ganito yung gagawin, para pakalmahin. May mga ganun. So, ganun ka-importante yung pet camera kasi nakikita kung ano talaga yung nangyari before ako pumunta at after kong umalis. So, yun yung mga instances na nangangailangan talaga recorded videos para, syempre, assurance na rin at accountability ng pet owner at ng pet sitter, of course. Ang panglima naman, napaka-importante din ito, magtiwala ka sa pet sitter mo. Once na makonsider mo na yung pet sitter na meet and greet mo, nakapag-usap na kayo, nakilala mo na siya kahit papaano, hayaan mo siyang gawin yung trabaho niya na aligaan yung mga pets mo at ikaw bilang pet owner, enjoy mo yung travel mo. Kung ano yung dapat mong gawin, asikasuhin mo. Hayaan mo yung pet sitter mo ang magbigay assurance sa'yo na okay lang yung pets mo, na wala namang concerns. Hayaan mo lang yung pet sitter mo na gawin trabaho niya. So, bilang pet sitter, katulad ko, madalas, syempre dahil kami yung pupunta sa bahay, kailangan talaga namin i-earn yung trust ng pet owner. Syempre, sobrang sensitive ng pag-aalaga ng pets ng ibang tao. Of course, pet owner din naman ako at alam ko kung gaano kahalaga, kung gaano ka-importante ang changes ng behavior ng pets. Kaya mas okay kung mabibigyan mo ng chance yung pet sitter mo na i-prove sa'yo na pwede mo siyang pagkatiwalaan. Para yung tiwala mo sa kanya, ibabalik niya rin yun sa'yo bilang assurance or peace of mind mo habang nag-enjoy ka sa travels mo or kung may mga kailangan kang gawin na errands mo. At yun ang 5 bagay na kailangan mong gawin bago ka mag-hire ng pet sitter. Una, alamin ang pet sitting service na kakailanganin mo. Pangalawa, mag-ready ka ng pet sitting guide or pet care guide. Pangatlo, makipag-meet and greet ka muna. Pang-apat, mas okay kung may pet camera ka. At pang-5, magtiwala ka sa pet sitter mo. Ako nga pala si Yvette, isang pet sitter, at kung may natutunan ka sa video na to, mag-like and subscribe ka at i-share mo na rin sa mga friends mo na pet owners din na nangangailangan ng pet sitter para magkaroon sila ng tips and ideas kung paano makakahanap ng pet sitter. Maraming salamat sa panonood mo.